Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Ikakasal na ang beauty queen na si Venus Ras sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ating alamin ang kwento ng buhay pag-ibig ni Venus bago niya nahanap ang lalaking kanyang pag-aalaya ng kanyang panghabang buhay. High school boyfriend. Ibinahagi ni Venus na siya ay lumaki ng walang tunay na ama, kaya't hindi niya tamasa ang pagmamahal at pangangalaga mula sa isang ama. Hindi nga raw niya naranasan sa tuwing binubuli siya ng kanyang mga classmates ay may tatay siyang sasabihan ang mga ito na tigilan ang pambubuli sa kanya. Dahil lumaki siyang walang ama, una niya napagtanto na kulang sa buhay niya isang tao na nandyan para sa kanya. Sa kanyang paglaki, siya lagi naghahanap ng ganoong pagmamahal at uri ng pangangalaga dahil wala nga raw ganoon sa pamilya niya. Kaya nakapagpa siya si Venus na kapag siya ay nasa isang relasyon sa maagang edad, lahat ng kanyang mga problema ay masusolusyonan. Dahil lumaki siyang mahirap, naisip niyang matatapos ang kahirapan kung mahahanap niya ang knight in shining armor na yon. Sa edad na 16, nagkipagrelasyon siya sa isang lalaking mas matanda sa kanya na ang edad ay 28. Para sa kanya, kapag ang isang tao ay hindi nakaranas ng isang uri ng pagmamahal sa pamilya, ay mahahanap ang pag-ibig sa maling lugar. Kaya ang payo niya para sa mga magulang ay siguraduhing maranasan ng kanilang mga anak ang pagmamahal sa loob ng pamilya. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng kanyang isipan, mga bagay na hindi malinis at mga bagay na hindi nakakatuwa, mga bagay na lubos sa mapanganib. Naging cycle yon o lifestyle niya. Inisip din niya noon na kapag ibibigay mo ang sarili mo sa taong mahal na mahal ka, parang ipinaparamdam mo na rin na mahal mo rin siya, na para sa teleserye lang na pinagsabihan mo ng I love you too ay maghahalikan na kayo. Sa isang special interview kay Venus sa Tony Talks noong January 2022, ibinahagi niya ang tungkol sa tinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ito ay ang pakikipagrelasyon niya noon sa isang lalaki at nakompromiso ang kanyang purity. Dahil yun ang hindi na niya makukuha na sana ay ang pinakamagandang maibigay niya sa lalaking makakatuluyan niya at makakasama habang buhay. Ayon kay Venus, noong panahong yon ay napakawalang muwang niya at masunurin. Hindi rin daw niya alam kung ano ang isang toxic relationship noon. Siya raw ay pinakilala sa mga bagay na hindi nararapat sa kanya. Dahil wala siyang kamuwang-muwang at walang gumagabay, naisip niya na baka ganoon daw talaga pag nasa isang relasyon ka at yun na rin daw siguro ang ibig sabihin ng pagmamahal. Natapos ang kanilang pag-iibigan nang mabuntis ng kanyang kasintahan ang ibang babae. Noong siya ay third year college, sumali si Venus sa Miss Philippines Earth 2008 kung saan nakuha ni Venus ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2008. Pagkatapos ay naalala niya na isang babae mula sa organizing committee ang nagbahagi ng gospel sa kanya. Nang makarating na raw sila sa point of prayer, ay parang naiiyak na siya. Inalala rin niya ang sinabi ng trainer niya noong sumali siya sa Binibining Pilipinas 2010 na kahit na wala siyang tatay o biological father, ay dapat parating niyang tatandaan na mayroon siyang ama sa langit na nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Nang bumalik siya pagkatapos ng kompetisyon sa Miss Universe 2010, na-realize ni Venus na gusto niya pang makilala ang Diyos. Ang pagkilala niya sa Diyos ay nagpalambot sa kanyang pusong bato at naligaw niyang espiritu na naghahabol ng immortalidad. Sa halip, ito ay napalitan ng pagmamahal, purity at security. Andre Felix. Noong March 2012, hindi na itinago ni Venus ang kanyang ugnayan sa TV host at mixed VJ na si Andre Felix. Sabi ni Venus, 4 na buwan na ang kanilang relasyon sa mga panahong yon. Ayon kay Venus, si Andre naging inspirasyon niya sa kanyang trabaho. Sa morning show ng ABS-CBN na umagang kay ganda sila naging close ni Andre at parati silang magkasama noon sa isang segment kaya hindi nakapagtataka na nagka-developan sila. Sa isang press con, natanong si Venus kung kailan ba siya opisyal na niligawan ni Andre noon. Ayon kay Venus na hindi na raw sila dumaan sa paligaw-ligaw, basta nagkakaintindihan na lang daw sila na kalaunan nga ay naging sila na.
Dagdag pa ni Venus na naging malapit sila sa isa't isa sa pagitan ng October at November 2011. Nagtatawagan na raw sila kung anong oras sila pupuntang studio at nagkakamustahan parati. Nagtatanungan din daw sila kung ano ang kanilang gagawin sa show hanggang sa dumating na nga sa puntong maganda na ang pagsasama nilang dalawa. Sa tingin ni Venus na hindi nila kailangang dumaan pa sa ligawan stage dahil maayos naman daw ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa at wala ring ilangan na naganap sa pagitan nila. Sa pagsasama raw nila ni Andre, ang mga simpleng bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa kanila ang pinakamaganda. Ayon kay Venus, kahit regalohan lang siya ng bulaklak, kahit hindi mamahalin, sapat na para sa kanyang kaligayahan. Sapat na rin daw ang makausap niya si Andre at nagkikwentuhan sila sa lahat ng bagay. Si Andre ay may tuturing na unang boyfriend ni Venus sa showbiz. Mas matanda sa kanya si Andre ng 6 na taon, kaya tiwala siyang mas maraming alam ito tungkol sa pakikipagrelasyon. Alam din daw ni Venus ang mga past relationships ni Andre at wala rin itong itinatago sa kanya. Nagkakasundo nga raw sila dahil bukas sila sa lahat ng bagay tungkol sa buhay ng isa't isa. Napakabait nga raw ni Andre at tulad niya ay mababaw lang din ang kaligayahan nito. Pareho rin daw silang madaling kausapin na kung may ayaw silang bagay ay masasabi nila agad ito sa isa't isa. Gusto rin daw nila ang transparent ang relasyon nila at parating open ang kanilang komunikasyon. Hindi rin sila mahilig mag-sugarcoat sa kanilang mga usapan. Ngunit nang ma-reformat ang morning show na kinabibilangan nila ay inalis sina Venus at Andre sa pagiging mga host. Ayon sa mga ulat, inalis sila sa show dahil sa sobrang nag-PPDA. Ito ay kasunod ng ilang complaints na inihain ng kanilang mga co-host, co-stars at iba pang staff members sa ilang palabas sa Kapamilya Network na di umano ay napaka-distracting ang mga kilos sa magkasintahan sa set. Noong July 2013, naging bukas si Venus na ibahaging hiwalay na sila ni Andre at nagsisisi siyang nakipagrelasyon siya dito dahil minsan umano ito naging sanhi ng lamat sa kanyang pamilya. Inihayag niya sa unang pagkakataon na may pagkakataon na pinapili siya ng kanyang mga kapatid sa pagitan nila ni Andre. Sinabi ni Venus na una niyang pinili na makasama si Andre na humantong sa mga buwan na hindi sila nag-uusap ng kanyang pamilya. Nang ma-realize niya na gusto niyang bumalik sa kanyang pamilya, ay nagdesisyon si Venus na tapusin na ang 1 taong relasyon nila ni Andre. Inamin naman ni Venus na natulungan siya ni Andre para maging mas mabuting tao sa ilang aspeto. Gayunpaman, iginiit niya na dapat pala ay nakinig siya sa mga taong tutol sa kanilang relasyon noon. Binigyang diin naman ni Venus na ang pag-alis nila sa umagang kay ganda ay walang kinalaman sa kanilang paghihiwalay. Sa isang panayam naman kay Andre noong November 2013, ay noong una daw ay hindi naiintindihan kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Venus. Hindi raw gaanong klaro ito pero nirerespeto niya ang desisyon ng ex-girlfriend. Sa pagbabalik tanaw, sinabi ni Andre na naiintindihan na niya ng mga panahong yon na ayaw lang ni Venus na makompromiso ang kanyang mga values, ang pamilya nito, pati na rin ang pananampalataya. North Aurelian. 1 taon pagkatapos kumpirmahin ang pagtatapos ng relasyon nila ni Andre, noong December 2014, inihayag ni Venus na masaya siya sa kanyang pagiging single at in love sa Panginoon araw-araw. Anya, inaantay niya ang blessing mula sa kanya at hindi raw siya nagmamadali para rito dahil ito ay isang seryosong bagay. Sinabi ni Venus na wala talaga siyang pamantayan pagdating sa pagpili ng mga kasama sa buhay. Ang tanging gusto niya ay God-fearing na mahal ang Diyos kesa sa kanya. Dahil kung mamahalin siya nito, ay dapat rerespetuhin din siya nito. Pagkalipas nga ng 8 taon mula noong huli niyang relasyon, nito ng December 10, 2023, masayang ibinahagi ni Venus sa isang Instagram post ang kanyang excitement sa nalalapit na pag-iisang dibdib nila na kanyang non-showbiz boyfriend sa loob ng ilang araw. Sa naturang post, makikita ang ilang larawan nila ng kanyang future husband na tila kuha sa kanilang prenup photoshoot. Hindi naging hayag sa publiko na mayroon palang itinatagong karelasyon si Venus at magpapakasal na ito ngayong buwan ng December. Ang maswerteng lalaki ay hindi pinangalanan ni Venus. Ngunit napag-alaman ng isang entertainment website na ito ay si North Aurelian. Maaaring sabihin na isa nga itong major blessing para kay Venus matapos ang 8 taong pagiging single.
Kalakip ng mga larawang ibinahagi ni Venus sa isang mahaba at napaka-heartwarming message niya na pasasalamat sa Diyos at sa wakas ay dumating na ang inilaang tao para sa kanya. Pinaalalahanan din ni Venus ang mga tao na may blessing sa paghihintay. Sinabi rin ni Venus na ilang araw na lang ay magsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay kasama kanyang tinatawag na Man of God na tinadhana sa kanya ng Panginoon. Ang mensahe naman niya sa mga single pa rin hanggang ngayon, magtiwala lamang sa Panginoon na ibibigay pa rin sa kanila ang tamang tao na kanilang inaasam. Venus is now married. Martes, December 12, 2023, ibinahagi ni Venus sa pamamagitan ng kanilang prenup video na big day ito para sa kanilang dalawa ni North. Ikinasal na sila, ngunit hindi nakalagay sa post sa social media kung saan ginanap ang kasal. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.